Good morning! For today's video ay may nag-order na naman sa atin ng 100 pieces na puto cheese. So, ito po. Nakalagay na po sa baba ang mga ingredients. So, imbis na all-purpose flour, ang gamit natin dito ay third class flour. 1 kilo po yan, then 8 tablespoon ng baking powder. Nilagay na natin 2 cups ng sugar. Bakit po may sugar kahit may condensed milk? Kasi po 1 kilo yung gagawin natin at 2 condensed milk lang naman itong gagamitin natin. 1 tablespoon po ng salt, naglagay ako. 1 teaspoon pala. Ang alat nun kung 1 tablespoon. So naglagay na rin tayo ng 4 pieces na large egg. Naglagay tayo ng 1/2 cup ng vegetable oil. Pwede rin po yung melted margarine or melted butter. Naglagay po ako dito ng 1 tablespoon ng vanilla. Usually po, pag ititinda talaga yung mga puto ay kinukumpleto ko talaga. So, dito na natin ilalagay yung 2 cans ng condensed milk. Ayan, yan po yung brand natin kasi mura yan. So sa tubig po, ang ilalagay natin dito ay total of 5 cups pero hindi ko po yan inilagay ng isahang todong biglaan kasi kapag ibigla natin lahat, yung tubig natin ay medyo mas mahirap po haluin yung ating puto butter. Kaya dahan-dahan po yung paglagay ko. Pag medyo na i-mix ko na yung una, saka ako naglalagay. So, syempre, di na natin pinakita yung buong procedure ng pag-mix kasi pare-parehas lang naman yun, nahaba lang tayo. So, dahil gusto ko po makinis ang puto, palagi ko pong sinasala ito. So, salain natin. Talagang meron akong sadyang biniling malaking salaan na ganyan para kapag nagsasala tayo ng puto ay hindi tayo nahihirapan ng paulit-ulit, 'di ba? So malaki po talaga at very durable yung salaan ko na 'yan. Nabili ko lang 'yan ng 250 yata. 250 pesos. So syempre dahil ayaw lumabas nung iba, gamitan na natin ng wire whisk. Ayan. So kasi talaga may mga ganyan na natitira kahit sinala natin. 'Di ba? Pwede mong 2 beses salain, ako 1 beses ko lang naman pong sinala ito. So dahil ready na po ang ating puto butter, ang gagawin na natin ay maglalagay na tayo sa mga puto molder. So ang mga puto molder po again, hindi na po kailangan i-grease. Kasi pag i-grease mo po yan ng oil or butter or margarine, yung ano po na yan, yung puto molder ay yung puto natin na magagawa ay tagilid, tabingi. Kaya nandoon na sa mixture yung ating oil para mas maging maganda yung kalalabasan ng itsura ng puto natin. So actually first time po natin to na gumawa ng puto gamit ang third class flour. Actually hindi po sinasadya na yun ang mabili pero dahil yung kapatid ko ang inutusan kong bumili, yun po ang nabili. Order pa naman ito dahil may birthday dito sa kapitbahay namin. Pero ayos lang. Sa tingin ko okay lang naman to kasi kinumpleto naman natin yung ingredients niya. So ang difference nga lang nito sa sa all-purpose flour, medyo medyo malagkit po yung third class. Saka hindi po siya ganun kaputi. So in-steam ko lang po yan ng 8 minutes tapos kinuha natin para lagyan ng cheese. Ang ganda ng naluto natin kasi nag-crack din yung mga ibabaw niya. So yun ang gusto ng customer, yung mag-crack ang ibabaw, kaya instead na 8 cups po yung tubig na nilagay ko ay 5 cups lang para mag-crack yung ibabaw, saka medyo malakas na apoy. So ito na po after ng another 2 minutes na sinalang natin ay ganyan na po yung naging itsura. Medyo melted yung cheese niya kasi Eden po yung ginamit natin. Yung iba po kasing ginagamit ko ng mga cheese, hindi po siya nagme-melt kahit isa lang ko ng 3 to 5 minutes or kahit isabay ko sa pagluluto, hindi po siya nagme-melt. Kaya kung gusto nyo po na ganyan ang kalabasan ng cheese nyo na medyo melted siya pero buo pa rin, Eden cheese po talaga yung recommended ko na gagamitin. So syempre di ko na po sa inyo ipapakita yung buong
proseso ng pag-unmold ko ng puto. So ito na po, napakaganda din po at napakasarap din ng nagawa nating puto doon sa third class na flour. So yun lang po muna for today's video. Thank you.